Sa wakas dumating ng pinakabagong update ng Mitsubishi Motors sa kanilang pickup truck segment na Triton o mas kilala natin sa tawag na Mitsubishi Strada, ang ika-6 na generation tong pickup truck na ngayong taon ay tuluyan ng binago ang buong disenyo nito. Sa loob ng mahigit 9 na taon ay dala pa rin ngayon ang kabuuang trademark nito sa pandaigdigan lineup ng Mitsubishi na kung saan 20% ng mga benta nito ay nanggagaling sa Mitsubishi Strada. Lalo pat narito na sa bansa ang pinakabagong modelo nito at yan ang aalamin natin. Ang kabuuang detalye nito maging ang magiging presyo ay malalaman mo, pero bago yun syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, para naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Mitsubishi Strada ay isang pick-up car sa bansa na malaki ang pakinabang sa marami, lalo na sa negosyo, pangakutan, pang travel o kahit saan. Ang modelong ito ay nagbibigay ng mas malawak na cabin space, mga suspensions na napaka-reliable na kadalasan ay ginagamit na pang off-road. At ngayong taon nga ay tuluyan na ring dumating sa bansa, ngunit wala pang official na anunsyo kung ano nga bang petsa ngayong taong tuluyan itong masisilayan ng marami. Ang modelong ito ay dinagdagan ng mga panibagong specs and features na sigurado magugustuhan palalo ng marami sa atin. Pagdating sa kabuuang sukat ay malaki rin daw ang pinagbago nito. Kumpara sa dati, ang frontal face na dati ay tinatawag na dynamic shield front fascia ay mas ginawa pang sporty at aggressive looking na ngayon ay tinatawag ng bismuth concept design. Nagtatampok ito ng 3-dimensional grille na honeycomb design at naka-bracket ang 3-eye shape at split LED type na mga ilaw nito at mga bagong daytime running light sa mga gilid. Ang fog lamp naman ito ay hindi rin nakalimutan sa pagbabago, ginawang mas visible ang naka-LED bulb na nito. At kung mapapansin nyo mga kaibigan ay parang kamukha lamang din ito ng Nissan Navara 2023 model. Well, hindi may pagkakaila dahil ang dalawang brand na ito na Mitsubishi at Nissan ay malaki ang ugnayan sa isa't isa. Kaya posible na karamihan sa mga disenyo nitong bagong Strada ay kinuha lang din sa Nissan Navara. At sa gilid naman itong sasakyan ay may 4 na matitibay na pintuan kasama ang mga door handle, side mirror, side step at mga fender panels, nakakadagdag sa pagiging bruskong pormahan nito. Ang rear profile ay hindi rin nakaligtas sa malaking pagbabago sa modelong ito. Mga bagong T-shaped tail lamp at isang banayad na rear spoiler para sa magandang aerodynamic. Itong bagong Strada, pagdating naman sa interior specs, makikita ang rugged and classy na internal design. Nag-aalok ng mahusay na functionality at operability. At ang ilan pa sa mga pangunahing pagbabago nito mula dito sa dashboard ay may konsepto ngayon na tinatawag na horizontal axis at isang freestanding touchscreen infotainment system, mga connectivity at application mula sa Mitsubishi app na tinatawag na Telematics via Mitsubishi app. Ang kagandahan sa sistemang ito ay pahintulutan ng may-ari na mamonitor ang status nitong sasakyan kahit hindi ka nakasakay dito sa pamamagitan ng cellphone na hawak mo. Kung maiko-connect ang app na nakalagay sa link ay otomatikong mache-check mo na ang capability nitong sasakyan, maging ang fuel consumption, mileage, tire pressure at marami pang iba. Pagdating naman sa mga safety features, kasama sa mga pagbabago nito ang idinagdag na mga bagong advanced safety features na meron ito, gaya na lamang ng pagkakaroon ng adaptive cruise control system. Kung ang cruise control system ay nagpapanatili ng bilis ng takbo ng sasakyan kahit hindi mo natapakan pa ang accelerator o gasolina sa limitadong bilis. Dito sa bagong adaptive cruise control system naman ay mas ma-enhance na ang bilis ng takbo na ipinapantay ng sistemang ito sa mga sasakyan na mas mabilis pa sa'yo o yung mga nasa harapan mo, na kahit hindi mo natapakan pa o pigain ang accelerator o gasolina nito ay kusa itong gagaya o tatakbo dahil sa nakabase ito sa mga nasa unahang sasakyan. Mayroon na rin itong kasamang blind spot warning, isang makabagong sistema rin na klase ng safety features na kung saan masisense ng sensor nito na nakalocate sa rear bumper kung may mga kasunod kang sasakyan malapit na nakadikit sa iyo habang umaandar ito. At hindi pa yon, maging sa mga pakurbadang kalsada ay automatic din itong magwa-warning kung sakaling may mga biglang sumusulpot na sasakyan na sinusuportahan pa ng emergency braking o kusang hihinto kapag may mababangga na. Sinamahan na rin ito ng tire pressure monitoring na kung saan
Mamomonitor mo ang capability ng mga gulong bago mo ito ibiyahe ng malayuan. May forward collision mitigation system na rin ito. Nasisense naman ng sistemang ito kung ang nasa harap mong sasakyan ay magmiminor ng bilis. Sa sistemang ito ay automatically na inilalapat ang preno kapag ang nasa harap mong sasakyan habang umaandar ay magmiminor ng speed para maiwasan ng banggaan. May kasama na rin itong lane change assist. Para sa kaalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direksyon sa kalsada. Sa pamamagitan rin itong safety features, mas maiwasan ang anumang banggaan lalo na kung may mga biglaang nag-o-overtaking na kasabay mo sa kalsada tulad ng mga motorsiklo na kadalasan hindi natin nakikita sa side mirror. Biglang mag-o-overtake. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabay natin. At meron na ring day and night rear view mirror. Kahit maibiyahe mo ng gabi ay kitang-kita pa rin ang visibility ng mga kasunod natin. May active stability control system na rin ito at traction control na bagay naman gamitin sa mga off-road o mga hindi gawang kalsada o kaya lupa, malulubak o matutubig na lugar. Dahil naman sa mga safety features na to ay safe kang makakabiyahe sa masusukal na lugar. Nilagyan na rin ito ng hill start assist control para naman sa mga paahon o paakyat na kalsada ay hindi basta-bastang uus-us kapag nakahinto sa matatarik na lugar kahit hindi nakapiga o nakatapak sa brake pedal. Ang isa pa sa pinakabagong safety features nito na talagang sobrang advanced na ay ang pagkakaroon ng AYC o Active Yaw Control System. Isang makabagong sistema na kung saan nililimitahan ang pagkabangga o pagkamatay o kaya naman ang mag-crash ang isang sasakyan. Dahil sa sistemang ito na AYC ay otomatikong hihinto ito sa mga pedestrian lane na kung saan maraming tumatawid. Maging sa traffic light ay otomatikong itong hihinto kapag na-sense nito na naka-red light na. Ang ilan pa sa mga safety sense na meron sa modelong ito na hindi mawawala ay ang pagkakaroon ng airbags sa passenger and driver side. May mga seatbelt sa kada upuan, may mga crash sensor, side impact beams, may rear camera at front and rear parking sensor. Meron na rin itong kasama ang anti-lock braking system at EBD o electronic brake distributor. Sumusuporta sa mas maayos na paggamit ng preno. Ang anti-lock braking system ay nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit sa hindi inaasang pagkakataon. Ang EBD naman ay nagpapalakas ng kapit ng brake, lalo na kapag may mga karga itong mabibigat na bagay ay siguradong sobrang kapit ng brake nito. At syempre, pag-usapan naman natin ang kabuuang detalye ng makina. Itong modelo ay pinapagana ng dinevelop na 4N16 High Efficiency Clean Diesel Engine Maybach with 2.4 liter turbo 4-cylinder with 16-valve dual overhead camshaft na makina. Pagdating naman sa performance, ito ay pinapagana depende sa variant nito. Meron tayong naka-manual transmission na may 6-speed na variable gearbox at may automatic transmission na naka 6-speed na rin. Depende sa iyo kung saan ka mas prepared at may 3 different output level na nagagawa. Ang pinakamataas na power output nito ay umaabot ng 204 horsepower sa kada 3,500 RPM at 470 Nm of torque naman sa kada 1,500 revolution per minute. Sumunod dito ang 184 horsepower na may 430 Nm of torque at ang pinakamababa ay ang 150 horsepower na may 330 Nm of torque. Itong modelong ito gaya ng naunang bersyon nito na Mitsubishi Strada 2022 model ay hindi naman nagkakalayo ang kabuang performance. Meron nga lang isasagad pa ang bagong modelong ito dahil sa pagkakaroon ng mas high upgrade performance level na may 3 different power output level. Pagdating naman sa ilang mga detalye pa, ang mga features at capacity na makikita mo dito. Mas pinalawak na storage compartment sa rear portion. May USB and auxiliary input mga socket for charging device. May kasama na rin itong wireless charger para hindi mo na kailangan pa ng USB cord para mag-charge. At mas pinalawak ang mga seats nito, naka-leather cover, automatic adjustable at foldable na rin. Kaya ang pagiging komportable, convenient nitong modelo ay talagang maaasahan mo. Sinamahan ng malakas na air condition, mga cup and bottle holder, mga bulsa na lagayan ng iba pang mga bagay kasama ang pagkakaroon ng entertainment and communication.
May Bluetooth connectivity, may FM and AM radio, mga speaker, at may USB and auxiliary input. Pagdating naman sa security features, ito ay meron na ring engine immobilizer system. May anti-theft device, anti-theft alarm, central locking at power door locks na kung saan hindi rin basta-bastang magagalaw, mapapasok o mapapagana ng iba kung wala ang mismong transmitter key nito. Sa mga sistemang ito ay napaka-secured na ng mga sasakyan natin ngayon. Ang modelong ito pagdating naman sa kabuuang dimensyon, wala pa namang inilalabas na detalye pero mas lumaki ito kumpara sa dati ang sabi ng marami. Kung titingnan kasi itong bagong modelo, mas naging bulky, mahaba, pero mas maigi pa rin makita natin sa personal. Yun ang tamang judgment para dito, alright. Ang magiging kabuang presyo nito ay naglalaro sa estimated price na 1,915,000 pesos hanggang sa 2,100,000 pesos. Ang presyo na yan ay estimated pa lamang, ibinase sa price range na lumabas sa ibang bansa kung saan ito unang inilabas. Maaari pang magbago, bumaba o kaya naman mas tumaas pa, kaya asahan mo na, alright. So hanggang dito lang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan, pwede mo mag-click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At